Hello po, magandang hapon. Oo. Alas 6 lang eh. Hapon pa rin. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Brother. Yan. Dito po sa Barangay 96 ito, ano? Sa Kaumbakan, Corner Lacson. Yan. Barangay 96, Sony, District 1, Manila. Alam niyo po sa buhay pananampalataya, ewan ko kung nasubukan niyo na, makapaginig kayo ng ibang reliyon. Pag napakinggan niyo sila, tingnan niyo kung magkakatulad sila. Ganun lang. Ako, mahilig ako manood ng mga tungkol sa reliyon. Masyado akong naging ano nung araw. Kaya, yung mga reliyon na yan, tinatandahan ko yung mga tinuturo nila. So, makikita mo ang diferensya ng bawat isa. Diyan mo makikita kung ang aral ng Biblia lang ang sinusunod ng isang reliyon, sana pare-pareho sila. Di ba? Kagaya ni Kristo. Pero bago tayo papalaw, tayo muna pansamantalang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral. Buksan ng isip puso ng bawat isa upang kami po'y makinabang sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga sa buhay ng bawat tao. Sapagkat ito ang buhay namin. Kaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, ang aking salita ay life giver. Sino ba po ang hindi nangangailangan ng life giver? Kami pong mga tao. Kaya para masundan ng aming life giver, kailangan may salita ka. Kaya po sa pagkakataon na ito, magbubulay kami ng iyong salita. Samahan mo kami sa pamamagitan ng isang Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si yan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang panahon, na panahon ni Pablo ito, sa Galacia 1:6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinaligdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Isipin nyo may pag-uusig si Pablo doon sa mga tao dito sa Galacia. Siya kasi ang nangaral sa kanila, nakilala nila si Jesus sa pamamagitan niya. Pero anong nangyari? Ito, sinusumbatan na po sila. Anong sabi niya? Nagtataka ako. Isipin niyo po. Sundan natin ang kwento nila. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong taligdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Kasi niyo, ibang mabuting balita. Yung mabuting balita, the good news, o yung salita ng Diyos na ipinangangaral sa tao. Merong ibang aral. Ito yung nagbigay ng panumbat kay Pablo sa kanila. 7. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang may nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. May aral sila. Anong aral nila? Sabi ni Pablo, binabago
Alam niyo, para mabago ang aral ng isang tao, anong gawin mo? Magpagawa ka ng Biblia. Kasi pag nagpagawa ka, lalabas ka na sa mga Biblia. Yung pinagawa mo, yun ay kaisipan mo na. Okay, simple lang, ano? Yang saksi ni Jehovah. Ilang beses na silang nagpasalin-salin ng paggawa ng Biblia? Marami na. Kaya, nung meron akong nakatapat na miyembro na saksi, nilabasan ako ng mga libro. Sipin niyo yan. Sabi ko, lalaki ng libro mo. Ang sagot niya, ay, mamahal yan. Kaya bigay ko, pwede ba, ibigay mo na lang sa akin itong isa. Ay, hindi pwede, mahal yan. Yung Biblia nilang yon, may Biblia din sila eh. Yun ang ginamit ko. Yun din ang nagpahamak sa kanila. Hanggang nagalit sa akin yung asawa. Anong sabi niya? Huwag ka nang pumunta dito. Kita nyo? Sabi ko, ano bang ginawa ko sa'yo? Biblia mo, binasa ko. Nang mali. Yan nga po sinasabi ko. Kaya sabi ni Pablo, kita nyo? Di ako naman transparent ako eh. Kahit anong Biblia. Pwede. Sometimes, nagba-Bible study ko, pag may Biblia nga yung bahay na pinupunta, yun ang ginagamit ko. Para wag maging baka sabihin, nagdadaya. Hindi. Tuloy natin. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba. Kaysa mabuting balitang ipinangangaral namin. Pasinin niyo salita ni Pablo. Ipinangangaral namin. Itong mga ibang reliyon naman, ang sabi nila, yan si Pablo masyado sinungaling yan eh. Isipin mo, aral namin, sabi niya. Hindi na, yung aral para ni Pablo, amin kanya. Kung titignan mo, parang may katotohanan nga. O, isipin niyo po, ano sabi ni Pablo? Inuulit ito. Maging kami o anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ngayon nangangaral namin. O, pakasumpahin siya sa verse 8 pala yun. Sa 9, sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpahin siya. Sabi, nabasa ko kanina. Hindi naman ako umalis dito. Sandali, ha? Tingnan namin. Ito. Nasa verse 8 pala. Mabuting balitang ipinangangaral namin. Yung pinangangaral namin, sabi ni Pablo, hindi galing kay Pablo yon. Bagamat sinabi ni Pablo, namin. Kasi sila yung nangangaral sa panahon nila sa mga taga-Galasya. Tingnan natin, punta tayo dito pa rin sa Galasya. Sa verse 11. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katanang tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Yun nandun na naman yung salitang mabuting balita na pinangangaral ko. Para maliwanagan tayo. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni tinuro man sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin.
yung sinasabi niyang namin, yung ipinayag ni Jesus sa kanila. Kasi nga po, apostol siya ni Yeso Kristo. Hindi niya inaangkin yung aral na yun, nagkataon. Siya nangangaral. Yung aral namin, naliwanagan tayo na nagmula kay Kristo. Oh. Yung iba kasi nakita lang nila salita namin kinukonklud na nila, ay, si Pablo lang pala yan. Hindi po gano'n ang Biblia. Okay? Kaya sabi niya, ito. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, yung aral nila, tinanggap na nila kasi. Tapos meron dumating na iba, nagliligalig sa kanila. Anong sabi niya? Pakasumpahin siya. Kailangan, ako open ako sa ganyanan po. Halimbawa, meron isang nung araw doon sa lugar namin, kapitbahay ko. Merong nangangaral sa kanya. Pero hindi ako nakikita, naririnig ko. Pero iba ang sinasabi niya Kaya tuloy yung pinangangaral na matanda, napapaya siya. So doon ako lumabas, sabi ko, ano ka ba, mangangaral ka ba? May Biblia ka na mangawak ka. Bakit mo nilalait itong matanda? Dapat ang gawin mo, mangaral ka na lang. Kanina pa ako nakikinig sa iyo, ako, iba nang ginagawa mo Kaya sabi ko, may Biblia, basahin mo. Yun ang iaral mo ako. Wala namang problema sa akin yan. Ngayon, kung ayaw mong iaral yung nasa Biblia ka, di umalis ka na lang. Di umalis na. Ano yan? May mga aral na ginagawa ang tao, ang pumapasok sa kanila, yung aral nila. Ang tawag diyan, doktrina. Bawat simbahan may kanya-kanyang doktrina. Kaya sabi ko nga po kanina, kung lahat ng simbahan magkakatulad siya na walang problema. Kaso, bakit may problema? Yun nga, may ibang ebanghelyo. Iba. Sabi ni Pablo, na iba sa amin. Kaya kung Biblia pagbabatay mo, kanino ka maniwala? Kay Pablo. Apostol kasi. Tapos, iba yung naharal mo. Hindi naharal ni Pablo. Kaya, medyo ingat lang po kayo, yung sinasabi ko kanina, tingnan ninyo si Jesus. Sa 7:17 ng 1. Tingnan ninyo mangaral si Jesus. Dito sa matatalos ng sinumang ibig tumupad sa kalooban ng Diyos kung ang itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saganang aking sarili. You know my doctrine, sabi ni Jesus. Anong doktrina ni Jesus? Mula po sa Diyos, hindi mula sa Kanya. Baka dyan, mag-react na naman kayo dyan. Baka hindi ba pwede makinig kay Jesus? Wala ko sinasabing huwag kayong makinig, Dagdagan pa natin. 12:49 ng 1. Ito para sa sulat ni Juan.
Sapagkat hindi ako nagsasalita ng ganang sa sarili ko lamang. O, sinong nagsasalita rito? Si Jesus. Kundi ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Kanino galing ang aral ni Jesus? Sa aking Ama. Kaya sabi niya dito sa 1:17, balikan lang natin. Anong sabi niya? Matatalos ng sino mang hibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung itinuturo ko mula sa Diyos o nagsasalita ko ng ganang aking sarili. Malalaman mo. Verse 34 pa ng 1. Tingnan pa natin. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang kaloob ng Espiritu Santo. Maliwanag. Sinugo ba si Jesus? Opo. Sabi niya eh. Kaya nagsasalita siyang hindi ganang kanyang sarili. O, naintindihan nyo na. Yung salita ng Diyos, sabi niya, ng aking Ama, yun ang aking sinasabi, yun ang aking ipapahayag. At kung paniwalaan mo, sabi niya, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Isipin mo, si Jesus na yan ha. Pagkatapos, kung sino-sino lang kayong mga leader na simbahan eh, binabago pa ninyo yung mga talata ng Biblia eh. Huwag kayong ganon. Kaya sabi ko nga po, kung isang aral lang ang dala, di sana magkakasundo. Hindi. Sinabi ni Jesus, hindi, wala akong nalalaban sa pagparito ko. Ito naman mga nagmamagaling na rin. Sa ganitong taon, sa ganitong buwan, darating si Jesus. Hindi dumating. Makalipas ang ilang taon. Sa ganitong buwan, ganitong taon, darating. Di na naman dumating. Meron pa nga dito, taga-Canada. Nagpunta pa rito sa Pilipinas, sa Maynila. Nagawa-gawa dyan. Sa Mayong ganito, darating na si Jesus. Hindi dumating. Anong sagot nila? O pastor, hindi dumating eh. Ay, nagkamali ako ng kalkulasyon. Sa ganitong buwan na darating. Eh, dumating na naman yung buwan. Tapos sinabi niya, lalo naman si Kibuloy. Umiiwas na rehas na bakal. Ano sabi niya? Ako na, ang appointed son of God. Sino nag-appoint? Eh di siya. Paano kaya ang ginawa niya nun? Tanungin niyo na lang. Sa Pasig, nakakulong naman eh. Kita niya. Hindi nagpauli ang Pilipinas. May lumitaw. Sige, bulok. Yung pala manyak na rapist. Tapos sabi niya, lahat na nangyayari sa kanya, plano pa raw ng Diyos. Pati ang Diyos, dinamay sa kawalang yan eh. Wala na. Malakas tama. Kaya yung ang Biblia po, kaya may mga nangyayari, nagpapagawa sila ng Biblia. Kaya yung mismo nakasulat sa Biblia nila, kung minsan yun po ang gumigiba sa kanila. Yung mismo sinulat nila. Nakakatakot po yung ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, ako, okay ako kahit anong Biblia. Hindi ako namimili. Eh bakit? Eh pag namili ka, eh wala, may matutulog ka sa ibang reliyon.
Pag gusto niya, yung nakasulat, gusto niya, binabasa. Pag hindi niya kurso natin, hindi na nila babasahin. Namimili sila ng sitas. Hindi po, aral ng Diyos po, dala ni Jesus. Aral ni Pablo, dala po ni Jesus. Galing sa Diyos. Hindi po aral ni Pablo yung kung sinabi man ni Pablo, amin, inaangkin niya, yung aral nila galing sa Diyos, yung dala ni Jesus. Kaya hindi niya sinasabing iba, kundi amin. Kaya nang dumating ang panahon na inusig niya itong mga taga-Galasya, na sila po yung napangaralan niya, na-convert niya pagkatapos mga ilang taon, ito nga nangyari, inuusig sila ni Pablo. Bakit naman ang dalili yung lumipat? Kasi nga po, merong ibang aral ang pumasok sa kanila. Kita niyo po. Pero kung Biblia lang pagbabatayan, wala namang problema eh. Wala namang problema. Bakit? Magkakatulad lang ang Biblia eh. Pero iba kapag nagpagawa ka ng Biblia, kaibigan. Pag ikaw nagpagawa, iba na. Kaya ka nagpagawa, hindi mo gusto ang Biblia eh. Meron kang hindi porsyonada ron. Yan gawa na saksi niyo ba? Anong ginawa? Nagpagawa pa, salin-salin. Ang dami na naisalin na Biblia. Yang Mormon, nagpasalin-salin din ng Biblia yan. Yan po ang problema. Pag hindi porsyonada ang Biblia, nagpapagawa silang sarili nilang Biblia. Para takasan ng saksi. Umula kailan darating si Jesus. Mormon, umula kailan darating si Jesus. Alam niyo po, sabi nga ni Jesus, hindi ko naman alam kailan ko darating. Pero sila, alam nila. Mas magaling pa sila sa Diyos. Sige, tanungin ninyo. Umula ba kayo na darating si Jesus? Ayan, pasagutin nyo sa kanila yan. Sayang nga lang, yung mga babasahin ko, nabasa na magkaroon ng sunod sa bumbero eh. Nabomba ng tubig eh. Kaya nabasa, pero kung hindi nabasa yan, ang ganda pong nire-review yan. Doon ako nakakakuha mga harap. Kanya lang, nabasa na. Pero salamat sa Diyos, kahit pa paano may naiwan naman sa akin. Pero magkano lang po, sa Biblia lang po kayo, hindi po kayo magkakamali. Kahit anong salin ng Biblia, hindi po kayo magkakamali. Maring meron konting yung mga, ano ba tawag, brother dyan, yung mga sulat, stenographer, ano? Hindi, may tawag doon yung mga konting difference lang, ano, tawag, stenographer, ano ba tawag? Basta, magkatunog lang po. Meron kasing ganon. Kaya to sabi ng iba, tingnan mo, pag binasa mo ito, iba ito kaysa sa iba. Yan nga po sinasabi ko eh. Hindi may direkta ng dila ko yung konting difference ba. Yun lang yun. Kaya huwag po kayo masyado maguguluhan. Ang Biblia po walang problema. Ang magiging problema niya pag nagpagawa ka ng Biblia. Bakit? Kung ano ang laman ng isip mo, yun ang ipapasok mo sa pagkagawa mo. Ganun yun eh. Ba't ka pa nagpapagawa? Sige nga, kung tama naman ang Biblia, ba't ka pa magpapagawa ng ibang Biblia? Simple lang, di ba? Kasi meron kang hindi gusto sa Biblia. Ngayon, pag nagpagawa ka, yung isip mo, ikakarga mo na doon. Diba? At yun ang ipandodoktrina mo sa membro nyo. Kaya pagka nakakabasa ng Biblia, hindi sila basta maniwala. Bakit? Siyempre, na-doktrina sila sa inyo eh. Kita nyo po?
Sige, dito na lamang po ang ating Bible study. Ano? Kaya sabi ni Pablo, kung iba ang mangaral, itakwil. Matakwil. Pag ibang aral, sabi ni Pablo. Tama na po yung aral ni Pablo. Huwag na tayong gumawa ng ibang aral. Kasi itatakwil po tayo. Kung ano sinabi ni Pablo, itakwil kayo. Sigurado, itatakwil kayo. Bakit? Apostol yata si Pablo. Kung ano sinabi ni Pablo, kinikilala ng Diyos. Okay, dito lang naman po. Ano? Ito ang inyong kaibigan Jesus. Sana masi. Dr. John. Sana po meron po kayong napulot na aral, ano? Natutunan. Like and share. Kayong mga na-share, i-share nyo po sa iba. Sige, eto. I-video ito. Idalhin nyo sa mga saksi. Dalhin nyo sa mga Mormon. Ako wala akong ano dyan. Wala akong problema dyan. Baka sila may problema. Kasi, kung tama ang Biblia, ba't pa sila nagpagawa ng ibang Biblia? Simple lang, di ba? Sige po, God bless us all po. Dito na lamang po, ano? Nawad at na kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. God bless us all.